So what's up guys, nandito po ulit kayo sa aking YouTube channel at welcome back dito sa channel ko. So ngayon guys, papakita ko na sa inyo kung paano ko nagawa yung centralized coin slot. Meron akong diagram dito. So para shoutout nga pala sa nag-request ng ng ating diagram. So ito na po yung nire-request mo. So simple lang to at sana magustuhan mo. Explain ko muna guys na ito yung mga parts na ginamit ko or yung mga ano yung mga ginamit ko. Coin slot, ito yung rotary switch, tas yung button. Tapos yan guys, ito yung likod ng ating centralized coin slot. So ang ginamit kong coin slot guys ay yung piso. Kasi nagkakaroon ako ng troubleshooting dun sa universal. So hindi ko pa pinag-aaralan ko pa kung paano magagamit yung universal nga. So ito po, papakita ko. So kung napapansin nyo guys, dalawa po yung ginamit ko na na rotary switch. Ito po yung sa power button, tapos ito po yung sa timer, tapos isang button po ng ito ay naka-connect, ito po ay naka-connect dun sa yung gray mas yung gray. Yan. Tapos kung titingnan nyo guys, yung rotary switch guys ay like for example, itong kulay blue na color dito. To yung blue dyan, yan. Papansin nyo guys, may blue doon, may blue din sa kabila. Kumaga dalawang siya, round na nasa pagitan niya. So pag inikot siya, inikot yan. For example, dito natapat yung yung turo niya sa blue. Mangyayari niyan, yung blue pipiliin, tapos dito mapupunta yung connection. So papansin nyo, ito mayroon siyang connect dyan like this. Ano ba to? Ito like to. Ito, ayun naka-connect dyan. Yan. So pagka naka-connect na dyan, dito kukonect siya rito. Ayun yung pinaka, ito wala tong hindi yan kasama kasi yun yung pinaka connection mo. Kumbaga ganito siya mangyayari guys. So parang yung rotary nakaganito guys, ganyan. Ito yung mga kamay niya. So pag pinili mo dito, so tatapat dyan. So dalawang wires ang pagdidikitin mo. So ganun yung ng rotary guys. Tapos ito sa timer, ito yung yung kukunik, yung nakakunik yung timer. So dito sa taas, ito yung rotary switch na to. Yung nasa ibabaw, yan, ayan yung black. Papansin nyo ito. Tapos yung nandun naman sa ilalim na pins, ayun naman yung white. So kung napapansin nyo, ito andyan, doon siya nakakonek sa white. Tapos itong black dito, medyo magulo lang. Yan. Tapos itong natin, coin slot, yung piso lang. So papakita ko na sa inyo guys yung diagram natin guys. So yan guys, ito po yung diagram ng ating centralized coin slot. So ayan, kung napapansin nyo, 5 PC. Ito guys, itong mga to ay imagine nyo na lang po, timer yan, timer. Tapos ito yung rotary. So ito yung rotary ng power switch, tapos ito yung rotary ng sa timer para makanong signal. Then ito yung piso, piso, hulugan ng piso, coin slot. And then imagine nyo na lang guys, itong
Itong PC1, itong PC1 guys. Imagine yung connection niya, ito lang ano. Imagine niyo itong connection nito, dalawang wires. So let's say dalawang wires yung nakalatag sa ano na yan. Kasi medyo masyado ng maraming ano eh. For example, ito PC1 to. Dito siya pupunta PC1. Let's say dalawang wires yan guys. So, 'di ba sabi ko nga doon sa ano, ito for example, PC1 to, yung blue, tapos PC1 din yung isang wires na ano, blue. So, magkaano siya tapatan. So, for example, magkatapatan siya rito, guys. So, ayan, dito. Dito siya kukonek. Dito siya kukonek. Tapos, actually, kapag tinapat mo naman kasi yung ano, rotary, hindi pa siya totally nakakonect. Kumbaga, ready for ano lang siya, select. Kumbaga, na-select mo lang siya, pwede mo na siyang i-connect. So, dito, meron tayong button dito. Meron akong button sa ano yan, sa labas. Pipindutin nila. So, pag pinindot na yung button na yan, magko-connect na yung ano, yung PC number 1. Magko-connect na sila. Bakit ako meron ano rito, switch dito? Kasi nandito yan sa loob, guys. Ito nandito yan sa loob. Ino-on ko to kapag walang ano, pag may gagamit ng computers. For example, ano, kasi may mga incident kasi na hindi to sa button dyan, aksidente na napipindot ng mga players. Magkamali sila, napipindot nila, napapatay nila yung ibang computer. So, ang ginagawa ko, pag may mag-open ng bagong computer, ino-on ko na ito. So, pag naka-on na siya dito, naka-on na yan dyan, then dito na lang siya pipindot sa button na nandito. So, yun na nga. Pagka na-on na, pa-power on na siya, PC1. So, ito na, magbubuhay. Itong connection na to guys, ito yung magbibigay ng power dun sa timer. Yan. Pag nag-boot up na yung PC1, magkakaroon na siya ng power yung timer. So, ito na nga. Ito na yung ano. So, ang lagi nyo lang tatandaan guys, yung black saka white. So, ito po. Itong dash na to, mga dash na yan. Ayan po ay mga ano yan. White. White po yan guys. Tapos, ito naman po ay black. Yung mga ito nandito, mga black wire yan ng timer guys. So, let's say ito, naka-on na nga itong ano. Then, nandito po siya. Ito, nandito. Yan. Sa white, nyo lang po siya i-connect. Yan. Sa white. Let's say, magkatapatan naman po sila. Naka-connect naman po itong isang to sa white na ano niya. Na yung ganun na sinabi ko. Magkatapat po siya. Tapos, pati rin yung black. Yan, sorry po. Medyo ano, black. So, kailangan, pagka sinelect yung number 1, masasabay din ng select ng ano, block ng number 1. Hindi pwede siyang iba-iba. Kasi, magkakaroon ng ano, error. So, kailangan, kung ano yung block, timer na block na wire, yun din yung sa white. So, pares tapatan dapat sila. So, kasi ang ginawa ko kasi, ginawa kong isang linya lang yung black, pinagdikit-dikit ko sila. So, kala ko magbo-work. Parang ganito sa red line, no? Sa red na wires, pinagdikit-dikit ko. So, nagkakaroon ng komplikado. Naging complicated. Na minsan pagka switch, nagkakaroon ng oras yung mga timer. Siniswitch mo lang siya, ha? Iniikot mo lang siya. So, yung ginawa ko ganito. Kada block, mayroong wires na designated sa pins. White, naka-designated din sa tamang pins. So, sinelect yung number, ano ba to? 6. Nasa 6 to. Yun. Para yung black din na 6, yung na wires ang pipiliin. Pati yung white. So, yan. And then, dito hindi ka na magkakaroon ng komplikado. Kasi basta, yung red magkakadugtong.
maglatag ka lang guys ng ano ng UTP cable, ihiwalay mo lang. Diskarte mo na yan guys kung ano. So yan. Nagka-connect. So ito naman guys, ito ang mangyayari niyan, itong ano na to. So ito yung kanina, sinabi ko na kanina eh. So ito yung white, red, saka black. So madali lang ilatag red kasi ba, di naman pagtikit-tikit yan. Taro ka, oh, pwede pa. So ito, yan, may maghuhulog. Yan. Sinelect niya lang yung number 1. So ayan, dun sa pinakadulo. Maghuhulog lang si tropa. Yan, maghuhulog. Yan. So, ginagawa ko guys, pinapatay ko na lang manually yung monitor pag hindi naman ginagamit. So, yun na nga. Ganito lang yung mangyayari guys. Yung ano, power po ng timer ay manggagaling po sa ano, CPU. Kasi doon ko na siya kinunik eh. Para less hassle po sa ano, paglalagay pa ng mga transformer. So yan. Napakadali lang to guys. Magagawa nyo to agad. So ito tandaan nyo to, itong linya ng switch, imagine nyo na lang dalawang wires yung nakalatag dyan. So yan, for example ito nga, ulitin ko, yan nakakonect, number 1, halimbawa yan, dalawang wires yan. Ito yung pin sa taas, tas ito naman yung pin sa ilalim. Pag sinelect yan, halimbawa guys, so yan, ayan, on. Sa pag ano naman, madali naman siguro yan. Dito ka lang mahihirapan sa ano. Hindi naman madali ito. Ay, di naman mahirap to. Kayang-kaya nyo yan guys. Well, naturo ko na po sa inyo yung ano, yung diagram. So ito, para may full view kayo, yan, screenshot nyo po yan. Yan. Yan po guys. So kung medyo hindi nyo na-gets yung diagram ko, ulit-ulitin nyo lang yung video para masundan nyo. Kung mahirap ako mag-explain, pasensya na po, intindihin nyo na lang. At sana nakatulong po sa inyo tong video na to, at sana pare-pares tayong umasenso at guminhawa sa buhay guys. So mga kapisonet, mga kakita, kawata, ito, para sa inyo po yung ginawa ko guys. Shoutout sa iyo sa nag-request. Nga pala, huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe po sa aking YouTube channel para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin online, and para mas malaman nyo pa kung paano kumita sa online guys. So hanggang dito na lang guys. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat. Bye bye.